Sa taong 2030 ay maaaring tapos na ang artificial intelligence sa pangunguna ng kumpanyang Neuralink. Ito si Raymond Kurzweil. Siya ay isang sikat na forecaster. Ang mga forecaster ay kayang mag-predict ng future pero hindi ng lindol o ano pa mang sakuna, kung hindi patungkol sa mga teknolohiya sa hinaharap. Isa sa kanyang prediksyon ang tinatawag na brain microchip sa taong 2030. Sinabi niya na kapag available na ang microchip na ilalagay sa utak ng tao, ay kayang-kaya nitong madetect ang anumang virus o mga sakit na papasok sa ating katawan. At magsisend ito ng alarm sa atin para malaman ang ating mga susunod na hakbang. Hindi na rin natin kailangan pang pumasok sa paaralan dahil ang lahat ng dapat nating pag-aralan ay isasave na lang sa ating utak na para ka lamang nag-save ng file sa isang flash drive. Lahat ng dapat nating malaman ay maaari lang isave sa chip na ito at maaari na natin itong maintindihan sa loob ng 1 segundo lamang. Ang mga ideyang ito ay nanggaling mula sa prediksyon ni Kurzweil. Siya ay isang henyo at kilala sa larangan ng siyensyang panghinaharap. Tumama siya ng 115 times mula sa 147 niyang prediksyon. Ito ay 86% accuracy. Bago pa maisip ni Elon Musk na gawin ang microchip brain implant na ito, ay matagal na itong napredict ni Kurzweil. At sa oras na mailagay na ito sa mga tao, ay magkakaroon ng malaking pagbabago ang ating mundo. Microchip brain implant. Bakit naisip itong gawin ni Elon Musk? Yan ang ating aalamin. Isang mabilisang shoutout muna tayo kay Mavic, isa sa mga young learners natin mula pa sa Montalban, Rizal. Lagi daw siyang nanonood ng video natin at maraming natututunan gaya mo. Kaya maraming salamat sa inyo. Mabalik tayo. Ayon kay Raymond Kurzweil ay kapag ang mga tao ay mayroon ng microchip sa kanilang utak, ay mas mailalabas nito ang kanilang natatagong potensyal, hindi lang sa edukasyon, kung hindi pati na rin sa kalusugan. Dahil magiging konektado ito sa organs ng mga tao. Ibig sabihin, kung sakaling mayroon kang problema sa puso halimbawa, ay agad itong madedetect ng microchip at magbibigay ito ng senyales sa iyo upang agaran kang magpakonsulta sa doktor. Kumbaga, hindi na kailangang lumala muna ang iyong sakit bago pa ito madetect ng doktor. Sa ganitong paraan ay mababawasan na ang fatality ng mga taong namamatay dahil sa mga sakit na hindi agad nadedetect ng ating mga dalubhasa. At dagdag pa rito, sinabi sa prediksyon ni Kurzweil, maiimbento rin ang 4D printed human organs na maaaring gamitin ng mga taong nangangailangan ng organ transplant. Ang microchip na ito ay makakatulong para madaling matanggap ng ating katawan ang mga artificial organ, gaya ng kidney halimbawa. Hindi na mangangailangan pa ng mga donor upang magamot ang isang pasyente. Dahil kung hindi nyo alam mga kapantas, libo-libo ang nangangailangan ng kidney pero bilang lamang sa daliri ang mga willing mag-donate. At hindi lang yon, maaari mo ring i-modify ang sarili mong katawan, braso, paa, etc. Kung baga, maaari kang maging kalahating cyborg kung gugustuhin mo. Ang weird, di ba? Mas marami pang weird na bagay ang makikita nyo kung tatapusin nyo ang videong ito. Tulad na lang sa palabas na Matrix, kaya nilang gumawa ng sariling mundo sa pamamagitan lamang ng kanilang imahinasyon. Kung may microchip ka ay kayang-kaya mo rin itong gawin. Nakaupo ka lamang sa inyong sofa, pero kayang-kaya mong makapunta sa iba't ibang bansa. At hindi lang yon, kaya mo ring mabisita ang panaginip ng ibang tao. Napaka-weird. Sa usaping pagtatrabaho naman, ay maaari ka lang mahiga sa malambot mong kama at bahala na ang mga robot magtrabaho para sa iyo, na nakokontrol mo lamang mula sa iyong utak. Ang krimen naman ay magiging absolute 0% dahil sa oras na gumawa ka ng krimen ay madali ka lang ma-identify ng mga otoridad. Ang mga pulis naman ay hindi na kinakailangan pang gumamit ng baril o anumang dahas dahil maaaring mag-send ng electric charge papunta sa chip ng kriminal upang makuryente at maparalyze ito. Makukulong siya ng hindi nagpapaputok o walang nadadamay na tao. Kung magaling kang magsinungaling ay hindi ka na uubra dito dahil isang click lang sa computer ay maaari agad malaman kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Kaya say goodbye na sa mga lie detector test. Yung iba ay may mga kuryente pa. Ay mga bibis!
Well, personally, isa sa mga phobia ko ang makuryente, kaya ayoko talaga ng mga ganyan. Mas gugustuhin ko pang maging tapat kesa mapunta dyan. Tinatayang 5 taon lang matapos itong mailunsad ay magiging mas high-tech pa ang mga bagay-bagay. Sinabi dito, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa isang bagay ay maaari mo nang makalkula ang mga katangian nito. Nutrition content, dami ng kuryente, lakas ng tubig, at halos lahat ng tignan mo ay maaari mong makita ang karampatang halaga nito. Kayang-kaya mo ring malaman ang temperatura ng isang tao sa pamamagitan lamang ng isang tingin. Astig, di ba? Sinasabing masusolusyonan nito ang kahirapan dahil magkakaroon ng mas maayos o mas tugbang kalkulasyon sa pagkain at bilang ng taong nagugutom. Kung pag-uusapan naman natin ang politics, ay sinabing mas magiging maayos ito dahil madaling madedetect kung sino ba ang mga kandidato na nais ng nakararami. Dagdag pa rito, kapag nagpatuloy daw ang pagkakaisa ng bawat tao sa mundo, ay mauuwi tayo sa napakapayapang pamumuhay na para bang tayo ay iisang bansa na lamang, iisang batas at iisang layunin. Yun nga lang, ang pinaka nakikitang problema para maisakatuparan ang lahat ng ito ay hindi ito maaaring gawing compulsory. Ibig sabihin, walang sapilitan kung ayaw mong magpalagay nito. Hay, buti naman. Maging ako kasi natatakot din sa ideyang ito. Pero wag ka. Ginagamit na ito ng iilang mga tao sa Sweden. At napakaganda ng feedback nila sa produktong ito. Pero ang kanila ay naiba ng kaunti. Nilalagay ito sa kanilang kaliwang kamay at nagsisilbi itong parang national ID ng mga taga-Sweden. At pwede rin itong e-wallet. Kapag pupunta ka sa supermarket ay hindi mo na kailangang magdala ng wallet dahil isang tap lang sa iyong chip. Wala, bayad ka na. Weird. Kung nawiwirduhan ka rin ay deserve ng video ito ang isang like mula sa'yo dahil marami pa tayong pasabog ngayong araw. Ngayon naman balik tayo sa brain microchip. Ang isa pang nakikitang problema ng mga dalubhasa ay ang pag-a-advertise nito o ang pagpopromote nito sa publiko. Kailangan nilang gumastos ng napakalaki para mapapayag ang mga tao na gumamit nito. At isa pa, kailangan nilang araling maigi ang pagkakaiba ng mga tao. Lalo na't iba't ibang bansa ang ating pinagmulan na may iba't ibang paniniwala. Pero problema na nila yun. Ngayon naman pag-usapan natin ang mga magiging problema ng mga taong gagamit nito. Una sa lahat ay mawawala na ang tinatawag na privacy. Dahil sa oras na makabitan ka ng microchip ay napakalaki ng tsansa na mabasa ng chip na ito ang iyong mga alaala kasama ang iyong pait na nakaraan. Sobrang makikilala ka nitong chip na ito dahil kaya niyang isave ang iyong memory sa kanilang server. Kaya rin nilang malaman kung ano ang kasalukuyang mood mo, ano ang paborito mong pagkain, at madali rin nilang malalaman kung bakit mo binoto ang paborito mong kandidato. Maging ang mga nakakahiya mong experience nung bata ka pa ay maaari nilang makita. Oh no! Ang lahat ng ito ay hindi na magiging sekreto pa. Hashtag, ang pangit mong kabanding. Napakalaki rin ng tsansa na ma-hack ito ng mga professional hackers at gamitin sa pamba-blackmail. Huhututan ka ng maraming pera para hindi sa publiko ang mga nalalaman nila tungkol sa'yo. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang problema. Well, sabihin na natin sobrang secured ng microchip na ito, gaya ng sinabi ng ilan, at walang impormasyon ang malilig sa publiko o sa mga hackers. Isang problema naman ang kompetensya sa pagtatrabaho dahil ang mga mayroong microchip ay mas magiging mabenta sa mata ng mga businessman dahil mas productive sila kumpara sa mga taong wala pa nito. Sinabing mas matagal mapapagod ang mga empleyado na kabitan na ng microchip kumpara sa mga hindi pa. Kung dati ay kompetensya lang sa tinapos ang labanan, ngayon ay ibahin mo. Dahil sinabing taon-taon din magkakaroon ng bagong version ng microchip na ito na parang mga gadgets lang. Dahil dito ay syempre mas pipiliin ng mga employer ang mga mayroong updated na chip kesa sa mga old version. Kaya ang mga taong ayaw magpakabit nito ay tuluyang mawawala ng pwesto sa ekonomiya. Pero sinabing hindi lahat ay magpapakabit nito dahil mayroon talagang grupo na hindi ito pahihintulutan. At dito na magsisimula ang pagbubuklod ng mga tao. Ang isang grupo ay mga sumusuporta sa microchip
At ang pangalawang grupo naman ay ang mga may ayaw dito. Mas lalong tataas ang racism, pero hindi na tungkol sa lahi, kung hindi tungkol sa mga taong wala pang microchip sa kanilang utak. Pwede silang tawagin chipophobe at mga chipophile. At napakarami pang term na pwedeng lumabas sa mga oras na ito. Sa katunayan nga, kamakailan lang sa kumpanyang Neuralink sa pangunguna ni Elon Musk ay matagumpay nilang nailagay ang kauna-unahang microchip sa utak ng baboy at ng unggoy. At napatunayan na wala itong masamang epekto sa kalusugan ng mga ito. Dagdag pa ni Elon Musk na bukod sa wala itong masamang epekto sa kalusugan ay makakagamot pa ito ng mga taong may problema sa utak at sa spinal cord. Sa kasalukuyan ay hindi pa tapos ang pag-i-improve nito at sinabing wala pa ito sa kalahati ng napredict ni Kurzweil. Pero sinabi ni Elon Musk na handa silang higitan kung ano man ang nasabi sa prediksyon at sigurado siya na magiging napaka-weird ng future. At isa pa mga kapantas, hindi lang si Elon Musk ang interesado sa teknolohiyang ito, tulad na lang ng kumpanyang ito. Ito ang tinatawag na BrainGate. Gaya rin ito ng Neuralink na gumagamit ng microchip na inilalagay sa utak ng tao. Layunin nitong gamutin ang mga taong hindi na kayang igalaw pa ang kanilang mga kamay at paa. Ito pa ang isang kumpanya na tinatawag na Nielsen. Gumagamit din ito ng microchip at layunin itong pag-aralan kung bakit may mga taong nasisiraan ng ulo at kung papaano ito gamutin at maiwasan. Sa ngayon ay wala pa tayong ideya kung hanggang saan aabot ang kabaliwang ito. Kung hanggang saan aabot ang mga ideyang ito. Maging ako sa totoo lang ay hindi ko pa sigurado kung magpapakabit ba ako ng microchip na ito kung sakaling maging common na lang ito na parang bumili ka ng smartphone sa mall. Sa tingin ko ay dapat mauna muna si Elon Musk sa pagpapakabit nito para naman marami ang maniwala sa kanya na talagang safe ito at talagang hindi mananakaw ang mga personal mong alaala. Ano sa palagay nyo? Maaari kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. At habang nagko-comment kayo ay maglalakad-lakad muna ako sa labas gamit ang outdated kong mga paa at mag-iisip-isip ng next topic natin. Kaya kung umabot ka sa parting ito ay dapat mo ring panoorin ang mga ito. Nang malaman mo kung bakit sila viral ngayon sa ating channel. Click na